pinakatakot sa digitalization ay yung effects nun sa labor. More of dun sa negative impact. As of right now, kita naman natin yung epekto ng kawalan ng proteksyon sa mga manggagawa. Sa bagyo pa lang, paano kaya pag pumasok na yung AI, yung artificial intelligence, na hindi pa naman na-safeguard yung protection niya. Sa mga tanggalan nga lang ay kayang-kaya o easily na nagagawa ng mga BPO companies na magtanggal ng mga empleyado niya. Paano pa kaya yung sa artificial intelligence na yung BPO industry na ay tumatakbo unregulated? So isa yun sa mga pinakatakot namin, yung mawalan kami ng trabaho kasi gaya na nasabi ko kanina, most of the work ng mga BPO workers dito, mga call center agents, ay repetitive task. Nasa dulo o nasa end ng global service value chain. So yung mga task namin dito ay kayang-kayang gawin ng mga artificial intelligence. So, yun lang din, walang protection, kaya yun isa sa mga nakatakot namin. At syempre, yung ongoing pa rin na pagbaba ng halaga ng sahod ng mga manggagawa. Even though wala pa ngayong eminent na makikita na malawak at tanggalan, pero in the near future, this actually serves as a warning na kung matutuloy-tuloy yung ganito, maraming o milyong mga manggagawa ang maapektuhan. For me, same with what Red said, tutusin mo job security. Kasi kung tutusin mo, meron ng mga AI workers or yung mga people behind the AI dito. So, may kakilala ako na sabi before na mas pinapadali noon yung pag-obsolete ng mismong trabaho, hindi lang ng AI worker, kundi nung maaapektuhan ng mismong work na ginagawa. Tapos, at the same time here, sa sahod, kung tutusin mo, gano'n kababa, 16,000 ngayon pa lang for content moderators. Tapos, pagdating mo pa ng AI, siguro sasabihin na lang ng employer na ay ganito, mas mabilis na yung trabaho mo dahil may AI na. Siguro ikakat natin yung pay mo, siguro by 30%, by half or by 75% at first. So, magiging makikita natin siya siguro hindi man ngayon pero in the near future kasi parami pa rin kung tutuusin mo yung mga DI workers na and I don't know, I don't content din naman yung DI workers kasi kung tutuusin nagkakontribute pa rin naman sila dun sa contribute pa rin naman sila dun sa mismong pagbuo ng industriya na tinatawag. Bukod din sa mga sinabi na nila, unregulated din yung pagpasok ng digital economy natin. Yung information natin, kinukuha yan ng mga platforms. Tapos, bukod sa gagamitin para i-feed sa AI, gagamitin din to para i-extract yung maximum profit from us workers through algorithmic management. So, habang unregulated itong paggamit ng AI at digitalization, papahirapan yung mga manggagawa. Tapos, ayun, may cybersecurity risks and, ayun na. Also to add, isa sa mga pinapad namin na House Bill sa Congress ay yung regulation ng artificial intelligence. So, isa doon ay marami talaga malawak yung epekto ng digitalization o ng artificial intelligence kasi may environmental impact din. May social impact, may impact sa labor. Comprehensive yung usapin sa AI. So, siguro sa mga susunod na panahon, pag na-file na natin yung bill kasi
currently, pinakraft pa namin yung bill, kung paano siya. So, maybe in the near future, pag ipapile na namin, we can actually answer pa o dagdag pa ng mga punto. May target date po ba ito? Kailan nyo maipapile? Siguro pinaka-best ay by October kasi we're also planning ang October kasi ay yung Customer Service Week. So bilang celebration sa kagalingan ng mga customer service agents, ipapahal namin ng mga bills protection for workers. Good morning.